ba mga kapuso na ang pinakamayayamang tao dito sa Pilipinas ay puro negosyante? At ang kasama ko ngayon ay isa ring negosyante. Hindi man siya ang pinakamayaman sa pera, pinakamayaman naman sa puso. Tatay Ronnie, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin sa iListen. Kayo po ay isang negosyante. Negosyante. Kayo po ay 15 taong nagtitinda. Opo, ng Oo. vendor. Mga mahigit pa po. Vendor. Vendor Vendor po. kayo. Negosyo po yun, Tay. Negosyo. Oo, syempre, laging iniisip natin yung mga negosyante, yung mga mayayaman, maraming pera, mga milyonaryo. Pero kayo rin po ay isang negosyante. Bakit po ang napili po ninyo ay pagtitinda? Hindi po kayo pumasok na nangamuhan, ganyan? Bago po yung pagtitinda po, magiging vendors, marami po muna akong subukan na iba pong trabaho. Nangamuhan po kayo? Nangamuhan po, construction. Oo. Pero Kaya paano lang, po kayo napasok sa pag-vendor, pagtitinda-tinda? Naisip ko po, pag doon lang po ako sa pag-construction, mangangamuhan, nakapix na po yung kita mo roon eh. Oo. Samantala kung magbibindors ka, pag nakakita ka ng magandang pagkakakitaan, mas malaki ang kita mo kaysa doon sa sweldo lang ng arawan. At saka bago pa po yun, dati na pong vendors na po yung magulang ko po. Kaya may idea na po ako sa pagbibindors. Ano yung kinitinda ng mga Ganon din magulang po, ninyo? mga kakanin po sa palengke. Yun ang binuhay po sa amin. Kwento niyo po sa akin kasi kayo po ay tubong Leyte, ano po? Opo. Tapos napadpad po kayo sa Maynila. Maynila. Oo. Sa Maynila po, nag-construction po kayo. Opo. Paano po ninyo naisip na mula sa arawang sweldo, lumihis po kayo at naging vendor? Sabi ninyo, mas malaki atang kikitain ko dito pag nag-vendor ako. Kailangan niyo po ng puhunan eh. Oo. Minsan dumarating po yung punto na nawawala ng puhunan. Oo. Siyempre, inuutang lang yung puhunan din. Kaya naghahanap ako ng alternative na kita. Napunta ako sa pagtitinda nung patapos na yung project namin. Kadalasan talaga, pag construction, pag natapos yung project, Wala na. Wala na. Oo. Eh kung wala kang mga masasamahan na matatag din yung mga kinakapitan nila, wala. Eh dumadaan ako dyan sa Tacro, sa Doroteo, tuwing umuwi ako. Kasi marami kasing mga bus dyan, bus terminal eh. Sabi ka, magtinda na lang ako rito. Parang maraming tao, tapos nakikita ko parang wala nagtitinda. Kailangan talaga sa matao, doon ka talaga nakapisto sa matao. Oo. Eh, natapos na yung project, nagtabi ako ng mga 500. Sinupti ko na, sabi ko, susubikan ko talaga ito pag tinda-tinda. 500 na ang O, puhunan 500 ninyo. lang po. Anong tinimba niyo po? Mani po, mani. Lalagay sa timba. Lulutuin mo na, tapos lalagay sa timba. Tapos may takalan. Siyempre, misis ko, suporta naman sa akin. Kumbaga, diskarte mo na kasi alam marami tayo pinag-aaral. Pumunta ako ng Maynila. Punta ako mga maga. Siyempre, maga, wala pa naman ganong pasahero. Tsaka po yung mani, hindi naman talaga pang umaga, pang hapon na talaga eh. Dito ganong nakakabinta. Nabot ako ng hapon, marami nang sumisita sa akin. Uy, may nakapisto rito, hindi ka po pwede rito. Pero nakabinta na ako. Meron talaga mga legit na nagtitinda roon. Naku, pumasok po kayo. Pumasok po, talagang magugulpi ka talaga. Oh my gosh, oh. Pero umaga pala, nakabinta na ako. Sabi ko, kumita na ako 150 yung malinis na. Sabi ko, ayos to. Tinda uli. Inangasan nila ako, parang inangasan ko na rin sila. Eh, siyempre, sabi ko, mas malaki yung kikitain ko rito. Pero hindi naman kayo nakapwesto doon. Yun nga po, yun ang doon eh, yun ang punto. Sabi ko, katuwirang kalye na rin, total kalye naman to. Oo. Bakit? May titulo ka ba rito? Pag-aari mo ba to? Para umamay talagang, kumbaga barasuhan, angasan na lang. Angasan kalye na rin din eh. Hindi naman talaga ako lalaban. Sa akin na, magtinda na lang kayo ng sa inyo, magtitinda lang ko sa akin. Naghahanap buhay lang tayo eh. Hanggang sa katagalan, naging kaibigan ko na sila. Marunong din akong Makisama. At saka kaibigan ko sila sa pusat. Pag medyo mayroon akong perang sobra, papasiklab siyempre para painom, parang gumagastos ako. Naging close kami. Sa akin, ang ginagawa ko, alas 8 pa lang, nagtitinda na ako umaga. Bukod po sa mani, may iba pa po kayong tinitinda.
Pag ganitong summer, meron ko pamaypay. Para ano na rin, para hindi masira yung bawat akyat ko. Kung ano-ano. Kung ano lang na, Paano niyo po naiisip kung ano yung mga ibebenta? total, doon ka na rin, halimbawa noon, may mga ordinary pa noon eh. Nainitan, bilhin pamaypay. Yung tubig, hindi ka pwede magtinda ng tubig kasi meron nagtitinda ng mineral doon. Oo. Hindi ka pwede makakalaban. So tinitingnan po ninyo kung ano yung mga Ano hindi yung- pa tinitinda, yun ang titinda Kaya ninyo. tinitinda ko, para hindi sayang akyat mo. Magkano po kinikita ninyo sa araw-araw? Ayan, yung medyo kumikita na ko 400. Aba. Tapos, sabi ko, magpapagabi ako, Oo. nasikisa pa ako ng pag mga alas 3. Tatawag ko sa telepono, luto ka. Sino bang walang pasok dyan? Sino may vacant sa oras na to? Sino ba nandyan? Nagpapatid ako. Yung mga anak niyo po tumutulong din sa Opo. inyo sa negosyo ninyo. Opo. Pagkati doon sa terminal. Kasi namin siya 3 kilo, tapos naging 4 na kilo. Sino po nagluluto ng manay? Yung misis ko po. So parang family business pala ito. Opo. So ang misis ninyo ang nagluluto, ang mga anak ninyo na... Naghahatid. Magpapahabol ako, magpapagabi na ako noon. Kasi nakikita ko yung kita ko, hindi pa sapat doon sa pangailangan eh. Pero nakakapagod po yun. Nakakapagod, pero Yung akyat baba sa bus, ganyan, init, buong araw kayo nandoon. nakakapagod. Kaya lang, di mo mararamdaman. Nakikita ko naman na yung mga anak ko, nag-aaral naman ng mabuti. At saka masaya naman ako sa ginagawa ko.